Do not compromise. Your fruit is non-negotiable. Amen. 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 Okay. Ready na kayo? Yes. Okay, bago yan let's pray muna. Okay, Panginoong Diyos, muli, nagsama-sama kami ngayong umagang ito with our grateful hearts, O God. Salamat po, O Diyos, for gathering us in this place and we have the opportunity to hear your word. We invite your Holy Spirit to fill this place, open our minds, and prepare our hearts to receive your message. May you guide my words and thoughts as I share your truth. Gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon, to speak clearly and with love so that everyone will understand and be encouraged. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang instrumento ng iyong pagmamahal at katotohanan. May your presence be felt in our midst and may your word bring hope, strength, and transformation sa bawat isa. We surrender this time to you. May you be glorified in everything what we do. This is we pray in Jesus' name. Amen. What if one day may maramdaman kang kakaiba sa sarili mo? Parang hindi ito normal na sakit lang, na parang nag-aalala ka. Naranasan niyo yun? Na parang isang beses sa isang araw mo, hindi ito normal na nararamdaman ng katawan ko eh. Ngayon, pupunta ka sa doktor, for sure, di ba? Ngayon, magpapacheck up ka. You will do all the lab test and procedure para malaman kung ano yung problema. Ngayon, ito na. Nung tinanong mo yung doktor, Dok, ano bang problema ko? May results na eh. Ngayon, magsasagot sa'yo ng doktor, may results na pero gusto mo ba yung totoo o yung gusto mo lang marinig? Di ba? Ha? Yun ang sagot ng doktor sa'yo. Una magtatanong ka, doktor ba yun o negosyante? Kasi parang nakikipag-negotiate sa results, no? Nung makapaisip ka eh. Siyempre, totoo yung gusto nating malaman. Kailangan natin yung truth. Kailangan natin yung tunay. Ayaw natin ang bobolahin tayo kasi health yung nakasalalay dun eh. No? Hindi baling hindi gumaan yung pakiramdam natin, basta totoo yung maririnig natin. Tama? Meron naman talagang mga bagay na negotiables. No? Meron namang under negotiation like yung salary, yung job offers natin pag nag-a-apply tayo ng work. No, kung may-ari ka ng kumpanya, no, nakikipag-negotiate ka doon sa mga business proposals natin, no. Ngayon, kung nag-work ka naman sa purchasing, syempre nakikipag-deal ka sa mga supplier, no. Kung bibili ka ng property, bahay, sasakyan, kotse, gold, no, nakikipagtawaran tayo niyan eh, no. Doon sa binibilhan natin, ako may kakilala nga ako, ang barat bumili ng gold, no. Grabe bumili ng gold. Pag bumibili siya ng gold, parang gusto libre na lang eh, no. May kakilala nga, nung nagpunta siya doon, sabi niya, brother, how much is this one? Sabi ng brother, 80 KD, sige, discount na. Ngayon, tumawad siya, sabi niya, 10 KD na lang, mahal naman. Ay, grabing tawad. Parang gusto libre na lang. Alam mo yung BP nung nandun, normal. Pero nung lumabas yung, yung bumibili, 180 over 180, na high blood sa kanya eh. Grabe kasi makatawad. Ngayon, parang gusto sabihin nung nandun, sige na, bigyan natin 10 KD, lumayas ka lang sa harap ko. No? Kasi, magaling tayo dyan, lalo ng mga Pilipino, pagdating sa negotiation, makamura lang, makatipid lang, magaling tayo dyan. Pero, meron din naman mga tao na yung mga non-negotiable sa kanila. Unang-una, may mga tao na health conscious eh. No? Pag health conscious ka kasi, hindi mo ikukompromiso yung tulog mo, yung kinakain mo, yung magpapa-stress sa'yo. No? You will do what it takes para mapanatili yung good health. Pero mga ganyan eh, yung iba naman yung kanilang integrity. No, hindi nila kinakompromiso yan. Yung time, ayaw nang nililate. Yung boundaries. Pag yung boundaries, kinross mo yung line nila, mag-aaway kayo. No? May mga bagay talaga na hindi mo ikinokompromiso, whatever it takes. Ayun. Tulad nito, sinusuot ko ngayon, kulay blue to. Ngayon, kung tingin mo black to, hindi, lalaban ko to. Blue to eh. No? Kung meron sa inyo color blind dito, hindi ako payag. Blue to eh. No? Suot lang to, no? Mga kapatid. Pero sa buhay talaga natin, meron talagang hindi mo dapat kinokompromiso. Strictly non-negotiable, this is something cannot be changed, no discussion at all, non-modification, non-debatable, no alteration, no bargaining. It's absolute, period. No? So itong pinaglalaban ko, kulay lang to ng damit. Lalo na siguro pagdating sa bagay na spiritual, sa bagay na eternal. Would you compromise your truth sa bagay na temporal? No? Handa ka bang baliin
No, yung paniniwala mong totoo for the comfort of yourself and others. Never, no? Would you stand on your ground or you're willing to trade? Yan ang tanong dyan eh. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. It's titled, Do Not Compromise, Your Truth is Non-Negotiable. Mga kapatid, we have to make sure na yung truth natin talagang totoo. Your truth, our truth should never be compromised. No? The truth has to be non-negotiable. Wala dapat nababali ang katotohanan in exchange of something in return. Ngayon, itong usapin na to, hihimayin natin. No? Uunawain natin, ngumuyain natin mabuti hanggang sa ma-absorb ng sistema natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagpapalit natin dito eh. Importanteng malaman natin na baka hanggang ngayon, nagtataka ka, bakit kaya ang dami kong nagawang mali in the past? Bakit kaya till now, ganito pa din ang buhay ko? Walang progress. Bakit? Malamang kasi madami kang bagay na pinagpalit in the past in exchange of your desires, comfort, at lahat ng ino-offer ng mundong to. So tayong mga Kristiyano, we are called to know the truth. Binukod tayo para ipamuhay ang katotohanan. Hindi dapat tayo sumusunod sa kung anong uso, ano ang viral, ano ang trending, kung ano ang hinahangaan natin, kung anong ginagawa ng crowd, kasi tinuturuan tayo ng Diyos para sumunod kung ano lang yung totoo. Because God wants to fix you and make you whole. Yes. No? Kaya dapat, alam niyo, dapat talaga lagi kayo nandito eh. Amen. Bakit? Kasi inaaral natin dito yung truth. Ini-expose natin yung truth. Hindi natin inaaral yung kasinungalingan, kundi yung katotohanan. Kasi para alam natin yung pagkakaiba. Di ba? Kasi pagka-expose ka sa truth, yung kasinungalingan, ang daling ma-identify eh. Yes. No? So, tingnan natin yung katotohanan na sa Biblia. Basa. Ephesians 6:14. Ang sabi dito, stand firm, then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So dito, pagka binasa natin yung whole context nito, from chapter 6, 10 to 18, ang sabi, Paul is talking about the whole armor of God. Yes. No, familiar tayo dyan. So meron breastplate of righteousness, shield of faith, helmet of salvation, sword of spirit, at ito nga, yung tinatawag nating belt of truth. Please, ano bang sabi dyan? It should be buckled around your waist. Balik mo bro. Should be buckled around your waist. Bakit buckled around your waist? Because this piece of clothing is very important. Because it holds everything together. No, pag wala itong sinturon na ito, mahubarang ka eh. Yes. Tama? Lahat ng armor na pinaghirapan mong isuot mula taas hanggang dulo, mababali wala kung wala itong belt of truth. Kaya sinasabi dito, tayong mga Kristiyano, ang realization dito, kahit nakakilala na tayo, kilala natin ang Panginoong Hesus, hindi tayo exempted sa pagsubok. Yes. No? Minsan nga, nung tumanggap tayo, mas lalo tayong sinubok eh. Yes. No? Akala natin parang mali tayo ng decision eh. So, tanggapin natin, kasama talaga yan sa buhay. Life is not a bed of roses. Life is not always sunshine and rainbows. Dadaan ka talaga sa storm. Yes. Dadaan ka sa unos eh. Then, sunshine and rainbows will come afterwards. No? So, if you're going through spiritual battles right now, huwag ka mag-alala kasi meron namang help eh, na nakahanda. Yes. Itong belt of truth. Merong armor of God to equip you so that even though you're undergoing hardships in life, you are able to withstand. Amen. No? Hindi para tanggalin ng Diyos yung problema, kundi manatili kang nakatindig at nakatayo while the storm is there. Yes. No? Kasi ang panahon hindi yan based sa feelings natin eh, kundi yung katotohanan na nagmumula kay Kristo. Amen. No? So kaya dito, binibigyan emphasize ni Pablo yung belt of truth, which is very important sa panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, yung belt pamorma na lang, no? Yes. No? Kahit na malaki yung tiyan, tigilit magtatake para makita yung belt niya. No? Makita yung Gucci, Chanel, natakitin ako sa'yo. Gucci, Chanel, yung Prada, no? Yun yung mga yung mga pamormang gusto natin eh. Pero nung panahon ng Bible times, sa kanilang pakikidigma, hindi yan importante. Ang importante, huwag siyang mahubad. Yung quality dapat nandun. So, belt of truth is mandatory to equip. Kailangan yan. It is compulsory in every battle. It is a must dahil, yun nga, mahuhubaran ka eh. Para sa atin, ang taong namumuhay sa kasinungalingan, no? Mahuhubaran ka eh. Parang ka nahubaran kasi mamumuhay ka sa kahihiyan. No? If your truth is not truthful, it will expose you. Yes. Lahat ng itinatago mo lalabas, it will reveal who you are. Yes. No? Ngayon,
Ang tanong, ano ba yung mga katotohanan na madalas nating we put into negotiation? What are the truths in life we tend to compromise? Unang-una, the truth of faithfulness to God alone. Yun, unang-una to. Yan ang madalas nako-compromise natin yun. No? Madaming tao negotiable ang faith over sa bagay na temporal. Imbes na Diyos yung piliin, pinagpapalit natin sa influence, materialism, social acceptance, no? Ano pa? Ang dami. Idolatry yun no? Lahat ng ino-offer ng mundong to, temporary lang. Well, hindi na bago yan. Kasi nung Bible times, nung mga panahon ng mga Israelites, after hawiin ng Diyos yung Red Sea at iligtas sila, few moments later, no? Sinasamba na nila itong gintong guya. Basahin natin. Mas maganda basahin natin. Ang sabi dito, sa Exodus 3:32-4, sabi diyan, He took what they handed him and made into an idol cast in the shape of a cup, fashioning it with a tool. Then they said, These are your gods, Israel, who brought you out of Egypt. Grabe, no? Kailan lang yan nung niligtas sila sa Red Sea, tapos ngayon, sinasamba nila yung gitnong guya. Wala namang ginawa sa kanila yon. Ngayon ang tanong, naiiba ba tayo sa kanila? Hindi. Parehas din natin sila. Ganyan din tayo. No? Wala man literal na idol na sinasamba, pero idolatry tayo sa mga bagay na tinatangkilik natin. Yes. Aminin man natin o hindi. Ngayon, ano pa? Yung pinagpapalit natin over sa katotohanan? The truth of moral and biblical standards. Ito, maganda to. No? Ang tao nawawala yung honesty, integrity, holiness na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Bakit? Pinagpapalit natin sa personal gain, convenience, at para ba? Huwag ka magkaroon ng conflict sa iba. No? Pinipilis na natin yung tao. Yes. Ang sabi sa Proverbs 12:22, The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Alam niyo mga kapatid, most of the churches, nakakalungkot lang, no? Most of the churches right now, the truth is dying. Yes, totoo. Yung mga pastor ng simbahan, nagiging entertainer na sa pulpit. No? Walang rules. Madaming simbahan ngayon, inaalaw yung homosexuality, lalo sa US. Simple acts, walang bawal, walang rules. No, makakuha lang ng members for their personal gain. Yun ang nakakalungkot na nakatotohanan Hindi na nila sinasabi yung biblical standards. Baka kasi ma-hurt si brother. No? Baka hindi na mag-attend. Baka ma-hurt si sister. Baka umalis. Pero, eto I'm not bragging. Ibahin niyo to. Itong church natin. Dito hindi kayo kukonsintihin para i-please kayo. Maniwala kayo sa hindi dito over yung style. No, kung ganyan-ganyan ka, na parang ganyan-ganyan ka, hindi ka tatagal dito. Kailangan nyo makorek Kailangan nyo makorek. Hindi pwedeng hindi. Maniwala man kayo sa hindi, pamilya ang turing namin sa inyo dito. Yes. Believe it or not, mamahalin kayo dito. Amen. At ang taong mahal mo, hindi mo yan pababayaan kung alam mo mapahamak siya. Tama? Yes. Yes. Kaya dito, every Friday, i-ready mo yung damdamin mo. Kasi makakarinig ka ng matatalim na preaching dahil para yon sa ikabubuti mo. Amen. Hindi mag-a-adjust ang katotohanan na nasa Biblia over sa pakiramdam mo lang ngayon. Kapatid, huwag mong i-negotiate yung mga standards ng Panginoong Hesus just to please the crowd. Stand what is truth, stand what is right. Amen. Pangatlong truth na nakakompromise natin, the truth of obedience to God's Word. Yan, hindi tayo lahat dyan. Madaming tao, no? Nakakabilib, halos kabisado yung Biblia. Alam lahat ng biblical standards, pero ang tanong, selective lang sila doon sa sinusunod nila. Yes, hindi natin kayang sundin lahat. We fail sometimes, but meron mga tao talagang selective lang yung pagsunod kung saan lang sila komportable. No? Basahin natin, John 14:5. Ang sabi dyan, If you love me, keep my commands. Utos yan, hindi yan pakiusap. Inuutos yan ng Panginoong Hesus. Meron kasi mga tao, yes, hindi nga ako nangangalo niya Oo nga, pero nalalaman ka ng tao. Merong active sa gawain, generous sa pagbibigay sa Panginoon, pero sinungaling. Merong magaling magsalita, magaling mangaral, pero marites, mapanirang puri. No? Namimili na kasi tayong susundin Meron kasi tayong stronghold na hirap tayong bitawan. Well, half obedience is still disobedience. And disobedience is a form of rebellion. Gusto mo maging rebelde sa kaharian ng Panginoong Hesus?
So don't negotiate truth over sa katigasan ng mga ulo natin. Ngayon, now, this serves as a warning. May mga consequences pag negotiable ang katotohanan sa'yo. Okay? Ang unang consequences, yan, wala kang credibility. Yes. Wala kang credibility. Wala magtitiwala sa'yo. Dalawa lang yan. Kung hindi ka totoo, sinungaling ka eh. Diba? Pag sinungaling ka, for sure, mapagpanggap ka. Hypocrite. Pag ganyan ang galawan, no, wala magtitiwala sa'yo. Ay, huwag si ano, walang credibility yan. Minsan, kahit totoo na yung sinasabi mo, walang maniniwala eh. Lalayuan ka ng tao. Ma-isolate ka. Akala nyo lang walang damage yung pagsinungaling, pero malaki yung impact niyan sa tao. At especially sa'yo. Pag ang tao naka-experience sa'yo ng betrayal, pain, mistrust, mahirapan ka nang i-build ulit yung relationship. Next time, hindi ka natutulungan pag nangailangan ka. Amen? Ayun, listen. Listen. Once someone caught in a lie, it creates lasting awkwardness and suspicion. It requires a lot of effort just to regain yung credibility na nawala sa'yo, or else, it's almost impossible na to regain yung trust ng tao. Kasi nadala na sa'yo eh. Siraan yung reputation mo. Sa trabaho, mahirapan ka ma-promote. Aayawan ka ng boss mo. Wala nang katrabaho mag-a-uplift sa'yo pag humingi ng feedback sa amo. Kung pinuno ka man, tatanggalin yan sa'yo. Ibibigay yan sa iba. Ibibigay sa dun sa mas karapat dapat. Amen? Ngayon, pangalawang consequences. No peace. Walang kapayapaan. Hindi mananahal ang banal na espiritu sa taong sinungaling eh. No? Pag wala ang Holy Spirit sa'yo, saan ka kukuha ng comfort? Eh, yun yung comforter eh. Dahil hindi ka totoo, hindi mo man aminin, you will always have this feeling of guilt, anxiety, shame, and these things hinders your personal growth at spiritual maturity. Kaya walang duda, kaya ganyan ka pa din. No? Kasi hindi ka totoo eh. The act of justifying or denying the truth to avoid discomfort is ultimately self-defeating and can lead to persistent sense of unease or internal conflict. In short, pag sinungaling at papagpanggap ka, punong-puno ka ng bagabag sa puso mo, hindi ka makapag-isip ng tama, sira yung diskarte mo. Speaking of sira yung diskarte, yan yung pangatlo. Clouded yung decision making. Sira yung diskarte mo. Hindi ka makapag-desisyon ng tama. Pansin mo, bakit ba mali yung decision mo? Bukod sa, yes, hindi yan kalooban ng Diyos sa'yo, dahil hindi ka totoo, magiging clouded yung judgment mo. Kasi gusto mong gawin kung saan ka lang komportable eh. To the point na kahit ma-compromise yung credibility mo, di bali makaargabyado ka ng tao, di bali may maapakang kang tao. No? Wala kang pakialam eh. Basta advantage sa'yo, basta benefit sa'yo. Yun ang gagawin mo. Ngayon, pag ganyan yung style mo, sa bawat gagawin mo, don't expect good results. And now, expect the worst. Diba? Ngayon, alam mo na yung mga consequences, diba? Then, you decide na magpakatotoo na lang. You decide to be real, authentic. So, ito naman yung mga benefits. Ano naman yung mga magigain mo pag totoo ka sa sarili mo? Unang-una, yan, integrity and respect. Makukuha mo yan. Basta totoo ka. Bawat sasabihin mo, abangan ng tao. Diba? Kasi alam nila, totoo yung sinasabi mo eh. Hindi sila magdududa. Minsan nga, confident na sila sa authenticity na lumalabas sa bibig mo. Hindi na nila tatawin kung saan mo nakuha yung source eh. Kasi naniniwala sila sa'yo. Bakit? Kasi nag-build ka na ng trust. Yes. No? Confident sila na legit ka. At ang kagandahan nun, magiging modelo ka pa nila. Gagayahin ka nila. Hahangaan ka ng marami. Okay? Number 2. Ano magigain natin? Yan. Physical and emotional health. Yan, payapa yung loob mo eh. Yung tulad sinabi natin, may kapayapaan ka. Hindi ka stress. No? Pag wala ka masyadong isipin, it helps to protect your mental and emotional health. So, ikaw na mo yun yung marunong, ikaw na ang magbibigay ng advice sa nakakaranas ng stress at anxiety. No? Ikaw na yung makakatulong ngayon. So, ikaw na yung doktor ngayon. Hindi yung lagi ikaw yung pasyente. Number 3. Spiritual maturity. Yan. Pag totoo ka, sa alam mo totoo ka, yung identity mo as a new creation in Christ, no? Marireveal eh. Pag alam mong tapat ka,
Mo-overcome mo yung mahihirap na challenges. Pag tunay ka, you will overcome temptation and you will live your life victoriously. Given na yan. At kahit dumadaan ka pa sa pagsubok, you have this joy, gratitude, fulfillment sa buhay mo. Kapag sa katotohanan ka, kasamahan ka ng Panginoong Diyos, anuman ang season ng buhay mo. Yes, amen. E di ang tanda, di ba? Kaya paglaban mo ang totoo, brother. Paglaban mo ang totoo, sister. No, huwag ka nang gumawa ng kasinungalingan. To, tandaan mo to. Hindi ka kakampihan ng katotohanan pag mali ka. Hindi siya yung mag-a-adjust sa'yo. No? He will not pick sides kung ano lang yung nasa puso mo. No? Kung ano lang yung pabor sa'yo. The truth will not tolerate our defeated lifestyle. That is why truth is non-negotiable. No? Tanggapin natin yan. In reality, we have to live with it, kapatid. Malaking responsibility yun eh. Yung pagiging tapat. Kaya pag yung katotohanan, binaluktot mo, ay naku, magbabayad ka ng mahal. Yes. Magbabayad ka, hindi pwede hindi. Tandaan mo, sa buhay na ito walang libre. Magbabayad at magbabayad ka. Pwede sabihin mo, bro, dyan may libre. Bakit anong libre? Nakakuha nga akong previous araw-araw. Sa bahay ka, libre ako, kain tulog, wifi, libre nga eh. So office, nauuwi ko nga yung gunting at stapler eh. Sa simbahan, wala naman ako binabayaran, may take out pa, may libre. Pero tanongin kita, libre nga ba yun? Kung nakuha na libre, sigurado ka, walang nagbayad, no? Ngayon, may food dyan, mamaya. O ano yan, di natin alam kung pizza or something. Libre natin nakakain, di ba? Wala naman naningil sa'yo. Yes, pero libre ba talaga yon? Wala mong nagbayad nun? Hindi ba yan binayaran na nagdala? Sa BS natin every Thursday, yung nakain sa mesa, may siningil ba sa'yo? Wala, nakuha mong libre. Pero yung nag-prepare, libre ba yon? No, may nagbayad nun. Walang hinihingi sa'yo, pero may nagbayad nun. So ito na lang, muna tayo lumayo. Yung kaligtasan na tinatamasa mo ngayon sa Panginoong Yesus, na ini-enjoy mo ngayon, libre mo nakuha, tama? Yes, libre mo nakuha, wala ka nang binayaran eh. Actually, hindi mo nga kayang bayaran eh. Yes. No? Yes. Pero meron nagbayad nun, ang Panginoong Yesus. Ang mahal nga ng bili sa'yo ay buhay niya. Buhay niya yung kapalit. Kaya libre mo mang nakuha, merong ibang nagbayad nun. Kaya wag mong sabihin libre yan. Kaya pag binaluktot mo yung katotohanan, hindi pwedeng walang bayad. May mababayad. May magbabayad. At ikaw yung magbabayad. Ngayon, kung ayaw mo magbayad one day, wag mo i-compromise yung truth mo. Aralin mo kung ano yung totoo. Look unto Jesus, kapatid. He is not only telling the truth, but He is the truth Himself. He is the absolute truth. Bawat sabihin niya, nagiging batas. It cannot be changed, cannot be broken, cannot be twisted by any lies. So, as a Christian, na ikaw na nakakaunawa ng katotohanan, we have to stand firm with our faith. Amen. Basahin natin. John 17:17. Ang sabi dyan, sanctify them by the truth. Your word is truth. Pag sinabing them, sino yan? Tayo yan eh. Binukod niya tayo eh. Yung them tayo yan. Ginawa tayong banal. We sanctify. Through what? Through the truth. Diba? Sabi, through the truth. Jesus is the truth. Jesus is the word. No, boses niya lang tayo eh. Taga-spread lang tayo ng word. Tagapagpatupad lang tayo ng katotohanan. Kaya dalawa lang yan. Yung wala sa katotohanan, nandun siya sa kasinungalingan. Yes. No? Kasi kaya nga, binukod yung them na yan, no? Sanctify them. Binukod yan. Para malaman yung distinction. Meron kasing distinction yung namumuhay sa katotohanan tsaka namumuhay sa kasinungalingan. Paano malalaman yung pagkakaiba? No? Paano malalaman yung pagkakaiba ng namumuhay sa kasinungalingan? Hindi naman natin alam eh. Hindi natin alam kung anong mabuhay natin. Magkakaalaman yan paglabas ng pintong to. Magkakaalaman yan. Kasi alam ng Diyos kung sino ka sa labas. Yung training dito, yung planning dito, yung uplifting ng spirit dito, but the battle is outside. Yes. Kung paano ka mamuhay sa labas, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya, sa kamag-anak, kapatid, magulang at kapwa mo tao. And God is not impressed with your words, pero bulok naman yung loob mo. Ngayon, kung maganda yung pinapakita mo dito, kung nagsiserve ka, nangangaral ka, umaawit ka, nandito ka every Friday, pero marumi yung pamumuhay mo, punong-puno ng basura yung puso mo, punong-puno ng unforgiveness yung puso mo, punong-puno ng hatred yung puso mo sa nakapaligid sa'yo, hindi approve yan sa Diyos eh.
Hindi approve yan. Madaya mo kami, pero never ang Diyos. Ngayon, kung malamang dinadaya mo lang yung sarili mo, kaya huwag mo nang gawin. Magpakatotoo ka na. Huwag ka na magpanggap. Huwag ka na maging self-righteous at maging hypocrite. Minsan, ang dali nating magbato ng katotohanan sa ibang tao. Mahilig tayong mahusga ng kapwa, hindi natin ini-evaluate yung sarili natin, no? Hindi natin matanggap na yung katotohanan para din sa atin Kaya pinangbabato natin, lagi nating sinasabi, ay nako, yung preaching, sayang wala dito, para kay ano pa naman. Ay sayang wala si ano, para sa kanya to. Ang dali magturo, no? Ang dali magturo ng mali ng iba para mapagtakpan yung mali sa atin. Pero subukan mong tignan mabuti yung sarili mo, manalamin ka, makikita mo yung sarili mo. Wala ka ng oras husgahan yung iba kasi sa'yo pa naubos na. No? Truth is not about performance-based. It's about paano tayo lumalaban ng patas, paano natin sundin yung kalooban ng Diyos na may kababaang loob, paano mamuhay sa katotohanan na ayos sa katuruan ng ating Panginoong Yesus. And that's what really matters. So, use this truth for evaluation, kapatid. Para sa sarili natin. Because it will expose you. It will confront you. At the same time, kung bababa ka, it will heal you also. It will change you. Because the truth is not about what it is. It's about who He is. It's about our Lord Jesus Christ. He is the truth Himself, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So, familiar tayo sa lahat ng verse 9, di ba? So, ang lumalakad sa katotohanan ay may buhay na walang hanggan. Mahirap hanapin ang way ng katotohanan kasi yung daan sa patungo sa Panginoong Jesus, makitid lang yun Makipot lang yun. So, let's read. Matthew 7:14. Ang sabi dyan, but small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Mahirap hanapin to. Tsaka unang-una, ayaw natin yan. Bakit? Makipot Narrow. Ayaw natin yan, siksikan yan. Hindi komportable. Pero sa kasinungalingan, alam mo yung pipring room, makatatlo siguro nun. Ang lawak. No? Kahit magpatumbling-tumbling kayo, no, okay lang. Pero ano naman ang dulo nun? Bakit hindi natin makita yung daan sa narrow road? Bakit ang hirap piliin itong makipot na daan na to? No? Alam mo kung bakit? Kasi ang dami nating dala. Ang dami nating excess baggage, pride, insecurity, anger, hatred. No? Dala-dala natin yan Hindi ka kasya doon sa narrow road. At good news niyan, hindi lalong kasya sa small gate. Kaya kailangan mong bitawan yan para makadaan ka doon. Yes. Para makapasok ka. And it's not negotiable, kapatid. Leave it all behind or else take another road at your cost. Take it or leave it. No excuses. Yes. No? So let me end with this. Magtatapos. Gusto natin malaman kung ano yung totoo. But sometimes, we want to negotiate for our comfort. Alam mo naman yung totoo, di ba? Pero bakit hindi ka nagbabago? You have the knowledge about the truth, pero walang application. Hindi sapat na alam mo lang, dapat ipamuhay mo. So, that this truth will set you free. Tandaan natin, the truth will not change. It will remain as it is. Ilang panahon man ang magdaan from generations to generation, truth is nothing but the truth. But even though it's not changing, the good news is it will change you. Yes. Amen. No? It will not only inform you, but it will transform you. So don't negotiate the truth, kapatid. Do not compromise. Stand with the truth. Stand what is right. So those who keep chasing the truth, those who keep on searching the truth, they may not find them because the reality is the truth found you. Hindi tayo umanap sa Panginoong Yesus. Siya ang umanap sa atin. Amen. At ang good news niyan, natagpuan ka niya. Amen. Ngayon, curious ka ba kung ano ang absolute truth ng Diyos para sa'yo? Kung ano ang kanyang non-negotiable para sa'yo? He loves you. Amen. Mahal ka niya. Ang sabi niya, I know everything about you. Even the hairs in your head are numbered. You were made in my image. I knew before you were conceived. You are fearfully and wonderfully. Amen. I have loved you with an everlasting love, for I am your perfect Father. Amen. Yan ang sabi niya sa iyo Non-negotiable sa kanya yon. Ano ang non-negotiable sa Panginoon? Yung mga promises niya. Ano yung promises niya? I will never leave you nor forsake you. No weapon formed against you shall prosper. Greater is He than He is in the world. When you pass through the waters, you will not be drowned. No? When you
go through the fire, you will not be burned. Even though I walk in the valley shadow of death, no, I will not fear. For the joy of the Lord is my strength. If God is with us, who can be against us? Cast all your cares upon Him because He cares for you. What is non-negotiable to the Lord? He died for you. Yes. He loves you and He died for you. There is no power in this world that can stop Him to fulfill His promises to you, and that is non-negotiable for Him. Amen. Aming Ama, salamat po sa aming narinig po ng umagang ito. Salamat sa katotohanang itinuro mo sa amin. Thank you for speaking to our hearts and opening our minds to your truth. We pray that you help us to live out what we heard today and apply it to our daily lives. Lord, give us strength to stand firm in our faith, to share your love with others. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoong Diyos, at samahan sa aming paglalakbay, help us to be alive in this world, reflecting your grace and your truth. We ask for your continued blessing, guidance, protection. Bless those who are struggling, comfort those who are hurting, and give hope to those who are lost. We live up all these things while trusting in your perfect will. In Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.